Taong 1996, gabi ng Marso 8. Mainit ang panahon sa Quezon City, tipikal na gabi ng tag-init kung saan kahit mahangin ay malagkit pa rin sa balat ang singaw ng lungsod. Sa kahabaan ng Quezon Avenue, buhay na buhay ang mga ilaw ng mga bar at restaurant. Maraming kabataan ang naglalakad, nagtatawanan at naghahanap lang ng kasiyahan matapos ang isang linggong puno ng gawain at stress sa eskwela o trabaho. Isa sa mga pinakasikat na lugar noon ay ang Ozone Disco. Hindi ito kalakihan, pero halos gabi-gabi ay puno. Dito nagtitipon ang mga kabataan, mga estudyante, magbabarkada at mga magkasintahan para sumayaw, magpakawala at pansamantalang kalimutan ang problema. Sa labas ng Ozone, may 6 na magbabarkada na kararating lang. Si Leah, ang pinakamaingay sa grupo, agad nang umiti. "Uy, ang saya, ang dami ng tao, oh," sabi niya habang inaayos ang buhok. Kasama niya sina Paulo, Raymond, Jenny, Rico at Mayen, mga estudyante sa kolehiyo na sabay-sabay ding naghahanda sa graduation. Lahat sila masigla, puno ng sigla at kabataan. Si Paulo, ang pinakamatino sa grupo, ang nagplano ng gabi. "Relax lang tayo mamaya ha. Walang inuman, sayaw lang at tawa," paalala niya habang ngumingiti. Pagpasok nila sa Ozone, sinalubong sila ng malakas na tugtog. Ang mga ilaw ay mabilis magpalit, pula, asul, dilaw, at bawat kislap ay parang tibok ng kabataang hindi natatakot sa bukas. Nagtawanan sila, kumuha ng mesa malapit sa dance floor, at nagsimula ng mag-enjoy. "Ang saya pala dito," sabi ni Mayen habang tinatapik si Jenny. "Oo nga, parang lahat ng problema naiwan sa labas," sagot ni Jenny habang tumatawa. Habang sumasayaw sila, napansin ni Raymond ang paligid. Marami ng tao, halos wala ng espasyo sa dance floor. Napailing siya. "Grabe, siksikan na. Sana may maayos na exit dito," biro niya, pero walang nakinig. Lahat kasi abala sa pag-indak sa tugtog ng 90s dance hits. Sa bawat tawa, bawat kanta at bawat sayaw nila sa gabing iyon, walang sino man ang nakaramdam ng kaba. Para sa kanila, isa lang itong ordinaryong gabi ng kasiyahan, isang sandaling mapuno ng liwanag at musika. Ngunit sa labas ng gusali, habang patuloy ang pagdagsa ng mga tao, may isang guard na tahimik na nakatingin sa loob. Napansin niya ang dami ng taong pumapasok at bahagyang nag-alala. Ngunit dahil sanay na siya sa ganitong siksikan, hindi na niya gaanong inisip. Walang sino man sa gabing iyon ang may ideya na sa gitna ng mga ilaw, tawa at sayaw, unti-unting may nabubuong panganib sa lugar na iyon. At habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang tugtog, mas lumalawak ang saya, at mas napupuno ang hangin ng init. Hindi nila alam, iyon na pala ang huling gabing sasayaw sila sa ilalim ng liwanag ng Ozone. Mabilis na lumalim ang gabi. 11:00 na nang maramdaman ng grupo na halos hindi na sila makagalaw sa dami ng tao. Ang dance floor ay puno ng sayawan habang ang musika ay bumabalot sa buong lugar. Si Leah, pawis na pawis pero masayang masaya. "Paulo, picture tayo!" sigaw niya habang hawak ang maliit na kamera ni Raymond. Tumawa lang si Paulo at umakbay sa kanya. Sa likod nila, kita ang makukulay na ilaw ng Ozone at ang mga taong nagsasayaw na parang wala nang bukas. "Grabe, parang mas mainit ngayon sabi ni Jenny habang pinupunasan ang pawis sa noo. "Baka aircon lang mahina," sagot ni Mayen. Hindi na nila gaanong inisip. Normal lang naman daw na uminit kapag ganito kasiksikan. Sa kabilang dulo ng disco, may isang waiter na napansin ang kakaibang amoy. Parang sunog, pero dahil maraming naninigarilyo, inisip niyang baka galing lang iyon sa sigarilyo o sa mga wiring ng ilaw. Nilapitan niya ang DJ booth at mahina niyang binanggit, "Boss, parang may amoy na kakaiba ha?" Ngumiti lang ang DJ at tumango. "Sige, check ko mamaya," sagot nito habang abala sa pagpapalit ng tugtog. Samantala, ang barkada ay patuloy pa rin sa kasiyahan. Si Rico, na medyo lasing na, sumigaw, "Last song na. To, sayawan tayo hanggang matapos." Tawanan ang lahat. Ang musika ay tila pumapalo na diretso sa dibdib, halong bass at sigaw ng mga tao. Ngunit sa gitna ng sayawan, may mga napapansin na kakaiba. May ilang ilaw na biglang kumikislap ng hindi normal. Ang mga tao sa likod, malapit sa pinto, ay nagsisimulang magreklamo. "Ang init, parang may nasusunog," sigaw ng isa. Pero sa gitna ng ingay ng musika, halos walang nakarinig. Si Raymond, na nakatayo sa gilid, ang unang nakaramdam ng takot.
Napansin niyang parang may usok na lumalabas sa kisame. Maliit lang sa una, parang ambon, pero mabilis itong kumalat. Paolo, sabi niya, halos hindi marinig sa lakas ng tugtog. Tingnan mo yung kisame. Lumingon si Paolo. Napakunot ang noo. Baka effect lang yan ng lights. Hindi sagot ni Raymond. Iba yung amoy. Maya-maya, unti-unti nang nag-react ang mga tao. May mga tumigil sa pagsayaw, may mga napatingala. Ang DJ ay napilitang bawasan ang volume. Ang musika ay humina at pinalitan ng bulungan, kalituhan at tanong. Uy, bakit may usok? Nasusunog ba? Baka sa kusina lang yan. Ang guard sa labas ay napasugod papasok habang ang mga waiter ay nagkakagulo. May ilan nang tumatakbo palabas pero marami pa ring nanatili sa loob, nag-aalinlangan kung seryoso nga ba ang nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Leia ang braso ni Jenny. Labas tayo, dali, sabi niya. Pero hindi sila makagalaw, siksikan. At habang tumatagal, mas lumalakas ang amoy ng nasusunog. Sa sandaling iyon, nagsimula nang maramdaman ng lahat na may kakaiba. Hindi na ito simpleng amoy o usok. Isa na itong babala, ngunit huli na para sa ilan. Dahil sa kisame, may munting liwanag na sumiklab. Maliit lang, parang apoy ng kandila. Pero mabilis itong lumaki. At sa loob ng ilang segundo, ang gabi ng sayawan ay unti-unti nang nagiging gabi ng takot. Nagsimula na ang kaguluhan. Mula sa maliit na liwanag sa kisame, kumalat ang apoy na parang apoy sa papel. Mabilis, mainit, at halos walang babala. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ang kulay ng silid mula sa makulay na ilaw ng disko, naging madilim na pula at kahel. Nasusunog! Sigaw ng isang lalaki sa may unahan. At doon nagsimulang magtakbuhan ang mga tao. Ang musika ay tuluyang tumigil, napalitan ng malalakas na sigawan at pag-iyak. Ang mga waiter ay nagsubok magbuhos ng tubig pero wala na silang magawa. Sobrang bilis ng apoy. Ang kisame na gawa sa foam at kahoy ay madaling nagliyab at bumubuhos pababa ang mga nasusunog na piraso. Hinila ni Paolo si Leia. Dali, kailangan nating lumabas! Sumunod agad si Leia, si Jenny, si Rico, si Mayen at si Raymond. Pero sa siksikan ng mga tao, halos hindi sila makagalaw. Lahat nagtutulakan, nagsisigawan at naghahanap ng daan palabas. Doon sa pinto, sigaw ni Raymond, tinuturo ang entrance. Ngunit napahinto sila nang makita ang eksena roon. Daan-daan ang nagsisiksikan sa iisang pinto. Ang iba natapakan na. Ang iba umiiyak. Ang mga babae ay humihingi ng tulong habang ang usok ay patuloy na bumabalot sa paligid. Hindi ako makahinga, sigaw ni Mayen habang hinahaplos ang leeg. Tinakpan ni Leia ang bibig niya ng panyo, pero kahit ganoon, mahapdi na sa ilong ang usok. Sa gitna ng lahat, may narinig silang malakas na boom. Parang pumutok. Napayuko silang lahat. Nagsimula nang maglaglagan ang mga ilaw at bahagi ng kisame. Ang init ay halos hindi na kayang tiisin. Paolo, saan tayo dadaan? Sigaw ni Leia, halos hindi marinig sa ingay. Doon, sa may gilid, sabi ni Paolo habang tinuturo ang maliit na daan papunta sa kusina. Tumakbo sila, hawak kamay. Pero bawat hakbang ay puno ng panganib. Ang sahig ay madulas sa tubig at abo. Ang mga ilaw ay kumikislap pa paminsan-minsan. At ang mga tao ay patuloy na bumabangga sa kanila. Habang tumatakbo, nakita ni Raymond ang isang babae na nadapa at naiwan. Lumapit siya agad para tulungan, pero hinila siya ni Paolo. Raymond, hindi na kaya, bilisan mo. Napalingon siya pero wala na siyang magawa. Ang apoy ay mabilis nang lumalapit. Sa labas naririnig na ang mga sigaw ng mga tao. Ang iba ay tumutulong, ang iba ay nanonood lang sa gulat. Ang guard at ilang mga bystander ay pilit binubuksan ang pinto, pero sobrang dami ng tao sa loob, kaya't hindi na nila mailabas. Ang usok ay kumapal, halos wala nang makakita. Sa gitna ng dilim at sigawan, tanging init at takot na lang ang nararamdaman ng lahat. Leia, hawakan mo ako! Sigaw ni Paolo. Hawak kita! Sagot ni Leia, pero sa dami ng nagtutulakan, nagkahiwalay sila. Leia! Sigaw ni Paolo muli, ngunit nilamon na sila ng usok. Sa loob ng ilang sandali, unti-unting nawawala ang mga boses. At ang gabing puno ng sayawan ay tuluyang naging impyerno.
Sa labas ng ozone, unti-unti nang nagkakagulo. May mga taong nagtatakbuhan, umiiyak, sumisigaw ng tulong. Ang ilan ay nakalabas, pawis na pawis, ulingan, nanginginig, habang ang iba ay pilit pa ring bumabalik para iligtas ang mga naiwan sa loob. May naiwan pa sa loob! Sigaw ng isang lalaki habang hawak ang braso niyang may paso. Ang gwardiya ng club, hingal na hingal, ay paulit-ulit na tinatangka buksan ng mas malaki ang pinto. Pero puno ito ng mga taong nagkapatong-patong sa pagtakas. Hindi na nila mabuksan ng maayos dahil sa bigat at dami ng mga katawan. Dumating ang unang truck ng bumbero, pero nahirapan silang makalapit dahil sa sikip ng lugar. Ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo. May mga sumisigaw ng pangalan, may mga nananalangin. Si Lea! Si Lea nasa loob pa! Sigaw ni Jenny habang hawak ang braso ni Paulo. Si Paulo, nanginginig, gustong pumasok ulit, pero pinigilan siya ng mga rescuer. Sir, wag. Delikado pa. Pero nandun pa yung mga kaibigan ko, sagot niya habang umiiyak. Sa loob, ang apoy ay patuloy na kumakalat. Ang mga kisame ay tuluyan ng bumagsak at ang hangin ay halos wala ng oxygen. Ang mga tao sa loob ay nagsisiksikan sa mga dingding, umaasang may mabubuksan pang daan, pero karamihan hindi na makagalaw. Habang nagpapatuloy ang apoy, nakatayo si Raymond sa gilid ng gusali, basang-basa ng pawis at luha. Nakahanap siya ng maliit na bintana sa likod. Nabasag ito ng isa sa mga rescuer. Dito! May daan dito! Sigaw nila. Agad tumulong si Raymond. Isa-isa nilang inilalabas ang mga nakalapit sa bintana. Ang ilan ay buhay pa, ang iba ay wala ng malay. Nang makakita si Raymond ng kamay na lumalabas mula sa usok, agad niya itong hinawakan. Hawak ka lang! Tulungan kita! Sigaw niya. Ngunit nang maiyahon nila, napahinto siya. Si Mayen yon, walang malay, halos hindi na humihinga. Mayen! Gising! Paulit-ulit niyang sigaw pero wala nang tugon. Hinila siya ng bumbero. Sir, layuan mo muna. Delikado pa sa loob. Habang tinutulungan ang mga nasunog, dumating na ang mga ambulansya. Ang paligid ng ozone ay naging lugar ng sigawan at dasal. Ang mga kamag-anak ay isa-isang dumarating, bit-bit ang kaba at pag-asa. Sa kabilang panig, si Jenny ay yakap pa rin ni Paulo, nanginginig, halos hindi makapaniwala. Kanina lang, nagsasayaw pa tayo, mahina niyang sabi. Hindi na nakasagot si Paulo. Tinitigan lang niya ang pintuan ng ozone, kung saan patuloy na lumalabas ang makapal na usok. Makalipas ang ilang minuto, bumagsak ang malaking bahagi ng kisame sa loob. Ang apoy ay halos maubos na ang hangin sa loob at nagdilim ang paligid. At sa gitna ng lahat, ang mga ilaw ng disco na dati ay simbolo ng saya ay tuluyang namatay. Walang musika, walang sayaw, tanging mga sigaw ng tulong at iyak na lang ang naririnig. Ang gabi ay tahimik na nagbago. Ang lugar ng kasiyahan ay naging libingan ng mga pangarap. Mabilis lumipas ang gabi. Nang sumikat ang araw sa Quezon Avenue, hindi na kasing ingay tulad ng dati. Ang dating kalsadang puno ng tawanan, ilaw at musika ay napalitan ng amoy ng abo, usok at luha. Ang gusali ng ozone disco ay halos abo na lang. Ang labas nito, puno ng abo, nasunog na signage at mga pader na itim sa uling. Sa harap, daan-daang tao ang nakatayo. Mga magulang, kapatid at kaibigan ng mga kabataang hindi na nakalabas. Tahimik ang lahat maliban sa mga iyak ng mga naghahanap ng mahal sa buhay. May mga babae na bitbit ang larawan ng anak. May mga ama na paulit-ulit na sumisigaw ng pangalan sa mga rescuer. Anak ko, si Jenny. Nakita niyo ba si Jenny? Si Raymond po, estudyante ng UST. Nandito po siya kagabi. Sa gilid, may mga ambulansya pa rin. Isa-isa nilang inilalabas ang mga bangkay mula sa loob. Tinakpan ng kumot, nakahanay sa kalsada. Ang ilan, halos hindi na makilala. Ang iba, yakap pa ang cellphone o bag. Si Paulo ay nakaupo sa gutter, tahimik lang, pawis at luha ang magkahalo sa mukha. Sa tabi niya si Lea, balot ng kumot, nanginginig pa rin sa trauma. Hindi ko sila mailigtas, mahinang sabi ni Paulo. Nasa harap ko na si Jenny kanina, pero hindi ko na siya mahila. Umiling lang si Lea, wala nang masabi. Sa isipan niya, paulit-ulit ang musika ng kagabi, ang mga tawa at ang biglang pagputok ng apoy. Habang naglalakad si Raymond sa paligid, nakita niya ang mga pamilyang naghahanap ng katawan.
Lumapit siya sa isang grupo ng rescuer. May nakita po ba kay Mayan? Tanong niya. Tumingin lang ang rescuer at marahang tumuro sa hanay ng mga katawan na nakahiga. Doon siya napahinto. Doon niya nakita si Mayan, payapa ang mukha, pero halatang hindi na nakaligtas sa init ng apoy. Lumuhod si Raymond at hinawakan ang kamay ni Mayan kahit alam niyang malamig na ito. Pasensya ka na, hindi kita naiuwi kagabi. Bulong niya habang pinipigilan ang luha. Sa paligid may mga reporter na dumating. Ang mga kamera ay nakatutok sa abo at sa mga taong umiiyak. May ilan na tahimik lang, may ilan na galit. Bakit isang pinto lang? Bakit walang fire exit? Sigaw ng isang ama habang kinakausap ang pulis. Walang agad na sagot. Tanging katahimikan lang ang pumalit. Ang Ozone Disco na dati ay lugar ng kasiyahan ay naging simbolo ng kawalan ng kahandaan at kapabayaan. At habang ang araw ay patuloy na sumisikat sa abo, tila sinasabing wala nang makakabalik sa gabi ng sayaw na iyon. Ang Quezon Avenue ay muling bumalik sa katahimikan, ngunit sa hangin ay nanatili ang amoy ng nasunog. Paalala ng gabing ang mga kabataan ay nagpunta para sumayaw, ngunit hindi na nakabalik. Makalipas ang ilang araw matapos ang trahedya, hindi pa rin humuhupa ang lungkot at gulat sa buong bansa. Lahat ng dyaryo, radyo at telebisyon ay iisa lang ang laman. Ozone Disco Tragedy, higit 160 patay. Sa bawat tahanan, usapan ng mga tao ang nangyari. Paano nangyari yon? Walang fire exit. Nasaan yung may-ari ng club? Ang mga tanong ay sunod-sunod, pero ang mga sagot ay tila mabagal dumating. Sa ospital, nakahiga pa rin si Lea, may benda sa braso at binti. Malalim ang sugat, pero mas malalim ang sakit na nararamdaman sa loob. Sa tabi niya si Paulo, pagod at walang tulog. May update na raw sa investigasyon, sabi niya mahina. Sabi nila, sobrang dami ng tao sa loob, lampas sa kapasidad. Tahimik lang si Lea, tinititigan ang kisame. Ang dami sa atin, hindi na nakalabas, mahina niyang sagot. Kung nagbukas lang sana yung pinto. Lumapit ang isang nurse at iniabot ang dyaryo. Sa front page, nakasulat ang headline, Ozone Disco Fire, Padlocked Exit Found, Fire Exits Blocked. Napalunok si Paulo. Padlocked, pulong niya. Ibig sabihin, may nakasara talaga. Sa kabilang dako, si Raymond ay nakaupo sa harap ng mga investigator. Isa siya sa mga nakaligtas, kaya't isa rin siya sa mga tinanong. Anong napansin mo bago magsimula ang sunog? Tanong ng pulis. Amoy sunog na po bago pa mag-alas 2, sagot ni Raymond. May usok na rin po sa kisame, sinabi ko sa waiter, pero parang hindi nila pinansin. May nakitang fire exit. Wala po. Yung pinto lang sa harap. Doon din kami nagsiksikan lahat. Ang investigador ay tumango, tahimik na nagtatala. Bumuntong hininga si Raymond. Kung may isa pang daan lang sana. Habang lumilipas ang mga araw, isa-isang nahuhukay ang katotohanan. Ang Ozone Disco pala ay hindi pumasa sa fire safety standards. Ang capacity limit ay para lamang sa 35 katao, pero mahigit 300 ang naroon noong gabing iyon. Ang fire exit ay barado at hindi madaanan, at ang pinto sa harap na tanging daan palabas ay inward opening, kaya hindi na mabuksan nang nagsiksikan ang mga tao palabas. Galit ang naramdaman ng publiko. Sa labas ng nasunog na gusali, may mga kandila, larawan at mga bulaklak. May nakasulat sa karton, hustisya para sa mga kabataang pinabayaan. Si Paulo, si Lea at si Raymond ay sabay na bumalik sa lugar makalipas ang isang linggo. Tahimik silang nakatayo sa harap ng abo. Dito tayo nagsaya, sabi ni Lea, mahina. At dito rin sila nawala. Hindi na dapat maulit ito, sagot ni Raymond, mariin ang tono. Hindi lang ito aksidente, may nagpabaya. Tahimik lang si Paulo, pero sa loob niya, may apoy na rin. Hindi nang galit lang, kundi nang hangaring malaman ang totoo. Habang lumalakad silang tatlo palayo, ang hangin ay tila mabigat pa rin. Ang amoy ng usok ay matagal nang nawala, pero ang alaala, nananatili. Makalipas ang ilang linggo, opisyal nang nagsimula ang investigasyon sa Ozone Disco Tragedy. Ang dating tahimik na Quezon Avenue ay puno ngayon ng mga kamera, mamamahayag, at galit na sigawan ng mga pamilya ng mga biktima. Sa harap ng gusaling natupok, nakatirik ang mga larawan ng mga nasawi.
may kandila sa paligid, at may mga bulaklak na halos tuyo na sa init ng araw. Hindi ito aksidente. May dapat managot, paulit-ulit na sinasabi ng mga magulang. Sa mga balita, binanggit ang pangalan ng mga may-ari ng club, ilang city officials, at mga fire safety inspectors. Ilang araw lang, nagsimula na silang ipatawag ng Senado. Isa-isa silang humarap sa investigasyon. Nakayuko, tahimik, at pilit itinatanggi ang pananagutan. Wala kaming alam na padlock na pinto, sabi ng isa sa mga may-ari. Baka sinarado lang ng guard dahil sa gulo, dagdag ng manager. Ngunit hindi kumbinsido ang mga senador at publiko. Isang opisyal ng Bureau of Fire Protection ang sumagot, hindi talaga sila dapat pinayagang mag-operate. Walang sapat na fire exit. Lahat ng materyales sa loob, madaling magliyab. Tahimik ang buong hearing. Ang mga magulang ng mga biktima na nakaupo sa likod ay hindi napigilan ang pag-iyak. Isang ina ang sumigaw, "Mga anak namin yung namatay dyan, puro dahilan na lang kayo." Sa ospital, nanonood si Leah ng balita. Sa tabi niya si Paolo at si Raymond. Tahimik lang silang tatlo habang pinapakinggan ang mga pahayag. Ang dali nilang maghugas kamay, sabi ni Raymond. Pero tayo, araw-araw pa ring gising sa bangungot. Ang masakit, sagot ni Paolo. Lahat ito pwedeng naiwasan. Ilang linggo pa ang lumipas. Nagsampa ng kaso laban sa mga may-ari at ilang city officials. Ngunit gaya ng madalas mangyari, mabagal ang proseso. Habang tumatagal, unti-unting humihina ang interes ng publiko. Ang mga balita tungkol sa ozone ay napapalitan ng mga bagong issue, bagong headline. Ngunit para sa mga nakaligtas, hindi lang ito balita. Ito ay sugat na hindi nagsasara. Isang gabi, bumisita si Paolo sa bahay ni Leah. Tahimik silang nakaupo sa veranda. Naalala mo yung gabi bago yon? Tanong ni Paolo. Yung plano nating road trip? Sagot ni Leah, napangiti ng kaunti. Oo, ang plano sana natin. Pagkatapos ng finals, magbakasyon. Pero ayun, sa ospital tayo nagtapos. Huminga ng malalim si Leah. Hindi ko alam kung paano babalik sa dati. Sumagot si Paolo. Siguro hindi na talaga babalik, pero pwede tayong bumangon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang tumulong sa mga memorial activity para sa mga biktima. Si Raymond, sa tulong ng ilang nakaligtas, nag-organisa ng simpleng vigil sa harap ng lumang gusali. May dalang kandila, bulaklak at isang maliit na banner. Hindi namin kayo malilimutan. Sa katahimikan ng gabi, nagdasal silang sabay-sabay. Sa paligid, tahimik na lang ang Quezon Avenue. Walang musika, walang tugtog, pero ramdam pa rin ang tibok ng mga alaalang naiwan. Lumipas ang ilang taon, nagbago na ang Quezon Avenue. Mas marami ng gusali, mas maliwanag na ang kalsada, mas mabilis ang takbo ng buhay. Ngunit sa gitna ng mga bagong establishmento, nanatiling bakante ang dating lote ng Ozone Disco. Tahimik ito, tila ayaw gambalain ng kahit sinong dumadaan. Para bang ang lupa mismo ay nagdadalamhati pa rin. Si Leah ngayon ay nagtatrabaho bilang guro. Bawat taon tuwing Marso, bumabalik siya sa lugar na iyon. May dala siyang maliit na buke ng bulaklak at kandila. Tahimik lang siya habang nag-aalay ng dasal. Sa isip niya, sariwa pa rin ang lahat. Ang tugtog, ang tawa ng mga kaibigan, at ang apoy na kumitil sa kanila. Kung nabubuhay lang sila ngayon, bulong niya. Siguro sabay-sabay tayong nagtatravel, nagtatawanan, nagkukwentuhan. Minsan, dumadaan din si Paolo. Hindi na siya sumasama sa mga interview o memorial event, pero hindi niya kailanman nakalimutan. Sa kanyang wallet, lumana at kupas ang litrato nila ng barkada. Kuha noong mismong gabi bago ang trahedya. Minsan niyang tinitigan ito habang nakasakay sa jeep. Hindi ko kayo malilimutan, bulong niya. Si Raymond naman ay naging volunteer sa fire safety organization. Bawat seminar, lagi niyang binabanggit ang Ozone Disco tragedy. Hindi lang ito kwento ng sunog, sabi niya sa mga kabataan. Ito ay paalala. Ang kaligtasan ay hindi dapat pinapabayaan dahil minsan, isang maliit na pagkukulang lang, buhay na agad ang kapalit. Habang tumatagal, unti-unting naghilom ang mga sugat nila, pero nananatili ang peklat. Tuwing maririnig nila ang tunog ng sirena o maamoy ang usok, biglang bumabalik ang alaala ng gabing iyon. Isang araw nagkasama ulit silang tatlo, si Leah, Paolo at Raymond,
sa memorial event ng ika-10th anibersaryo ng ozone tragedy. Maraming tao roon, mga nakaligtas, pamilya ng mga biktima at mga opisyal ng lungsod. May maliit na monumentong itinayo sa lugar, may nakaukit na mga pangalan ng mga nasawi. Tahimik silang lumapit at sabay-sabay nag-alay ng kandila. Ang bilis ng panahon, sabi ni Leah, pero pakiramdam ko, kahapon lang yon. Hindi talaga mawawala yung alaala, sagot ni Raymond. Pero siguro ang mahalaga, may natutunan tayong lahat. Tumango si Paulo. At kahit wala na sila, nabubuhay pa rin sila sa mga kwento natin. Sa paglubog ng araw, sinulyapan nila ang monumento. Ang mga kandilang nakasindi ay kumikislap sa hangin, parang mga bituin na bumalik sa lupa. At sa katahimikan, naramdaman nila ang presensya ng mga kaibigan. Hindi na sa anyo ng apoy o takot, kundi ng kapayapaan. Ang gabi ay muling bumagsak, ngunit ngayon hindi na ito madilim. Dahil sa gitna ng dilim, may liwanag ng pag-alala. At iyon ang apoy na hindi kailanman mamamatay. 25 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya sa Ozone Disco. Sa mga lansangan ng Quezon City, bihira nang may nakakaalala. Para sa mga kabataan, ito ay isa na lamang bahagi ng kasaysayan. Isang kwento ng luma, gaya ng sabi ng ilan. Ngunit para sa ilan, tulad ni Leah, hindi ito basta kwento lang. Ngayon ay guro siya sa isang high school, nagtuturo ng araling panlipunan. Tuwing dumarating ang buwan ng Marso, palagi siyang may isang espesyal na aralin. Ang Ozone Disco Tragedy, mga aral mula sa nakaraan. Sa harap ng klase, ipinapakita niya ang mga lumang larawan, ang gusali bago at pagkatapos ng sunog, ang mga mukha ng mga kabataang biktima, at ang mga balitang puno ng sigawan at luha. Tahimik lang ang mga estudyante, walang cellphone, walang tawanan. Ang bawat larawan ay parang hampas ng hangin, malamig, mabigat at totoo. Ma'am, tanong ng isang estudyante, bakit parang walang nakasuhan noon? Huminga ng malalim si Leah. Dahil minsan mabagal ang hustisya, pero kahit ganon, dapat hindi natin kalimutan. Ang pag-alala, dagdag niya, ay isang paraan ng paglaban. Pagkatapos ng klase, isang estudyanteng babae ang lumapit. Ma'am, gusto ko pong gumawa ng documentary tungkol sa ozone, para po sa school project namin. Ngumiti si Leah. Gawin mo yan, kailangan ng panahon ngayon ang mga kabataang marunong umalala. Sa kabilang dako naman, si Raymond ay patuloy na nagvo-volunteer bilang tagapagsalita sa mga fire safety programs. May mga batang nakikinig sa kanya, mga estudyanteng gustong maging rescuer o bumbero. Ang ozone, sabi niya sa kanila, ay paalala na hindi dapat balewalain ang mga maliit na bagay. Isang saradong pintulang ang naging dahilan ng napakaraming buhay na nawala. Si Paulo naman, tahimik na lang. May pamilya na siya at 2 anak. Isang gabi, habang nanonood ng balita tungkol sa isang nightclub inspection, tinanong siya ng anak niyang panganay, Papa, ano po yung ozone disco? Narinig ko po sa school. Tahimik siya sandali bago sumagot. Doon namatay ang ilan sa mga kaibigan ko, sabi niya. Pero gusto kong tandaan mo to, anak. Hindi dapat kailanman pabayaan ang kaligtasan kasi minsan, isang segundo lang ang pagitan ng saya at trahedya. Tumingin sa kanya ang anak at tumango. Hindi ko po kakalimutan yan, Papa. Kinabukasan, dumaan silang mag-ama sa Quezon Avenue. Huminto sila sandali sa tapat ng memorial ng ozone. Tahimik silang nag-alay ng kandila. Ang maliit na apoy sa dulo ng mitsa ay sumasayaw sa hangin. Tila simbolo ng alaala na kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi kailanman tuluyang mamamatay. Ang alaala ng ozone ay hindi para takutin, kundi para gisingin. Leah, sa kanyang klase. 3 dekada na ang lumipas mula noong gabing iyon sa Quezon Avenue, kung saan minsan tumugtog ang pinakamalalakas na disco beat ng 70 dekada, ay nakatayo na ngayon ang isang maliit na parke, Ozone Disco Memorial Park. May monumento sa gitna, isang hugis kandila na gawa sa bakal, at sa paligid nito, nakaukit ang mga pangalan ng mga biktima, maingat na inukit para hindi kailanman mabura ng panahon. Ang araw ay sumisikat mula sa silangan, tinatamaan ng liwanag ang mga pangalan sa marmol. Isa-isa, kumikislap ang mga ito, tila binubuhay ng araw. Nandoon si Leah, nakasuot ng puting bestida. Sa kamay niya, may dala siyang puting bulaklak. Ngayon ay retirado na siya bilang guro.
Pero kada taon, pumupunta pa rin siya rito. Hindi bilang testigo ng nakaraan, kundi bilang tagapangalaga ng alaala. Maya-maya dumating si Paulo kasama ang kanyang pamilya. Lumapit sila kay Lea at nagyakapan. Ang tagal nating hindi nagkita, sabi ni Lea. May ngiti pero may bakas ng luha. 3 dekada na pala, sagot ni Paulo. Pero parang kahapon lang. Ilang sandali pa, dumating si Raymond, bit-bit ang maliit na plakang bakal na nakasulat. In memory of the youth whose light burned too bright. Tinulungan siya ni Paulo at Lea na ikabit ito sa paanan ng monumento. Tahimik silang 3 habang pinagmamasdan ito. Alam mo, sabi ni Raymond, noong una, galit pa rin ako. Pero habang tumatanda ako, na-realize kong hindi ko kailangan ng hustisya para matahimik. Kailangan ko lang ng pag-alala, tumango si Lea. Tama ka, kasi ang paglimot, yun ang tunay na pagkamatay. Sa paligid nila, may mga batang naglalaro, tumatakbo, tumatawa. Isa sa mga batang iyon ay lumapit, may hawak na kandilang battery-operated. Tita, para po saan to? Tanong niya. Ngumiti si Lea. Para yan sa mga taong minsang nagpunta rito para sumayaw. Hindi na sila nakauwi pero hanggang ngayon, sumasayaw pa rin sila sa mga alaala natin. Tahimik silang 3, sabay-sabay na nagdasal. Habang nakapikit sila, tila dumaan ang malamig na simoy ng hangin. Parang pamilyar, parang may mga tinig na nakikisabay sa kanilang dasal. At sa di kalayuan, tila maririnig mo ang mahina ngunit masayang tugtog. Hindi ng disco kundi ng mga alaalang nagpapaalala na kahit sa gitna ng trahedya, may mga kwento ng pagbangon, ng pag-asa at ng pag-ibig na hindi natupok ng apoy. Sa wakas, matapos ang 3 dekada ng sakit, luha at pag-alaala, ang Ozone Disco Tragedy ay hindi na lamang isang kwento ng kamatayan. Isa na itong paalala ng buhay. Ang gabi ng apoy ay natapos na. Ngayon, liwanag na ang naiwan. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa apoy o sa trahedya. Ito ay kwento ng mga kabataang may pangarap, ng mga pamilyang nagdalamhati, at ng mga alaala na nananatiling buhay sa bawat kandilang muling sinisindihan. Sa bawat trahedyang nagdaan, may aral na dapat tandaan. Ang buhay ay marupok, at ang paglimot ay isang uri ng pagkawala. Ako si Ghost Terry, at ito, ang kwento ng Ozone Disco, ang gabi ng alon at apoy. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang seryeng ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pang makaalala sa mga kwentong minsang nilamon ng dilim. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mga kwento ng nakaraan, dito lang sa Ghost Terry.